pa lang ang takbo, no? Ng 5-1 itong C6P. Yan. It's my life. Lazy. It's my life. Tayo maging checkpoint. Hindi mo siguro tayo maging checkpoint. Ang sasab natin. Ayun, Oo, 15 gate. Isang litro lang. Lumamang lang sila sa litro. Oo. 14 yung 14 yung R3 tsaka yung media. 14. Oo. Ari 15. Oo. Lumang lang na isang litro. Ano na controller? Ayan.
kabataan at katatapos lang natin guys ngayon from Rosario Tulubo. Yan. At ito nga pala at yun yun pa ang motor ni Boss Kim R1, no? So hindi pa na ipapasok kasi kararating lang namin dito sa bahay na. Again, pakikilala ko nga pala sa inyo ang ating bagong alaga ngayon, no? Ating Z650. Pero bago yan, pakikita ko muna sa inyo ang montage ni Z650. Let's go! At yan, nakita nyo na ang montage ni Z650 at pakikita ko sa inyo at i-share ko sa inyo yung mga mga buttons, no? Ito ang pinaka nagustuhan ko dito meron ditong hazard kasi once natitigil ka ay meron ito yan, so naka-hazard, hindi katulad ni Ninja 400 wala siyang hazard, no? Si Yamaha R3 merong hazard. Yan, kompleto siya. Kompleto rin si Pero maganda rito. So guys, lahat ng setup na ito nabili ko na. Itong motor to na sadyang ganito na kasi second hand lang naman natin nabili, no? Meron ng engine cover, may slider na din, no? Kompleto na. Yan. At naka brake lever and clutch lever na din. Yan. Yan din pakita, no? So ito, ang maganda niyan na itong naka-V-lay na siya. Naka-V-lay na pero nasa akin pa rin yung original, no? Sinabi ni seller yung original na tambucho. Kung ano setup nito, ito na yung setup na nabili ko, no? Yan, lahat dito LED na. Naka-LED na lahat. Ito yung mga signal light, LED na siya. Headlight, LED na. Yan. At ultimong taillight is LED na. Yan, yes. Naka-LED na yan. Lahat. So, yan, stock na stock siya. So pakikita ko sa inyo yung TFT at full digital na yung display niya, no? TFT niya. Ang odo nito ay nasa 2,103 kilometers pa lang na natakbo. Dahil nga ni-rides natin ay tumaas na yung kanyang odometer, pero nakuha ko to is nasa 1984 pa lang ang takbo, no? Kaya natakbo kasi natin papuntang Lubo, kaya natakbo niya, no? Magdating dito ay may ganito, may yung sa halip na bar yung kanyang temperature ay naka degrees na siya. Tapos maganda dito may battery at yung battery voltage yan, volt meter ko tawagin. Tapos dito naman yung orasan, so mali pa yung oras niya, no? Tapos ito yung kanyang pinaka rev, RPM, yan ang RPM. Tapos ito yung indicator, gear indicator. Tapos ito naman yung speedometer, no? So full na siya, full digital na. Yan ang maganda dyan, full digital na. Ito, yan ang gusto ko. So yung mga gusto ng mga specs, maraming mga motovlogger na naglabas ng mga
mga specs nito about sa mga makina. Yan. Ito po ay naka 2-cylinder or twin cylinder. Yan. Makikita nyo naman dito, sobrang kintab pa. So sobrang naswertehan natin to, kaya hindi natin pinakawalan agad na nakita natin, no? So yan, sobrang kinis pa dahil sobrang ano pa niya, fresh pa talaga, kaya hindi na natin pinakawalan, no? Ang gusto ko dito dual na ang brake. Yan, dual brake na siya magkabila, and kanyang brake caliper Nissin, which is yan ang original talaga ng Kawasaki. Ang ginagamit talaga ng Kawasaki ay Nissin. Yan, naka-brake lever na din, no? So wala na tayong ilalagay, wala na tayong babaguhin, at hindi pa siya naka-tilted, pero hindi ko nababaguhin kasi na dala na rin tayo sa atin natin at saka sa Ninja 400 natin. Tinali natin, medyo pinapasok kasi yung dumi yung loob ng itong seat. Ayan, kaya pasok yung loob kasi niya, kasi nakakameron siya ng butas, no? Nawawala yung sealed, kaya hindi na tayo magtitil-tidy. Yung kasi yung mga Yamaha natin, tinil-tidy natin, so nagdudumi, tapos yung mga putik umaabot hanggang dito. Yan, dahil wala nito. So kung meron nito kasi fender na to, ang putik hanggang dito lang, hindi siya aabot dito, no? Kaya hindi natin papalitan yan. Ayos na yan, wala na tayong papalitan dito. Ito na to. So ito nga, at pakikita natin yung mga nagtatanong ng kung kaya ba nila itong C650, no? Ano, mami, ang height mo? 5'1". Okay, 5'1". Susubukan ng 5'1 sumakay dito sa C650 kung abot nga ba ng 5'1 itong C650. Yan. Abot, di ba? Yan ang tayo ng 5'1". Yan. At sa kabila ay nakataas. Nakataas na. Yan. So sige, at makikita ko naman sa inyo ang sakay naman ng 5'3", kasi tayo 5'3". Okay, naka-video 5'3" ang height natin, so pakikita natin kung anong tsura ng 5'3" dito, no? Itong tsura ng 5'3" pag tumakay dito sa C650, medyo nakapikto, then ito ay stock height ng C650. Ito magiging position ninyo kung kayo 5'3", no? So, na-rides na natin si C650. Magbibigay naman tayo ng first impression, no? So, mas gusto ko i-ride si C650 kasi naked sport siya. Hindi siya masyadong masakit sa likod, no? Ito ng Yamaha R3 tsaka ni Ninja 400 na sports bike ay super sakit sa likod. Ang sports bike kasi mga 1 to 2 hours na ride ay talagang sasakitin talaga ang likod mo. Pero dito kay C650 hindi sasakit ang likod mo. Ang maganda pa dito, hindi nakapagod ang clutch kasi naka clutch assist na siya. Kaya medyo malambot talaga yung kanyang clutch, no? Hindi siya ganung napagod, no? At ang lakas ng makina, bundok siya, may karsada naman na sementado. Talagang sobrang lakas ng makina niya, ang lakas ng ano.
So, yun lang. Parang ito nata yung muna ang ating gagamitin kasi hindi na tayo muna mag-sports bike dahil nasakit na ating likod. Ang ating ruta na kasi ngayon ay ang Panorte, no? Panorte na tayo ngayon. Ilocos, may Ilocos and Baguios. Yan. Kaya tayo bumili ng 660. Yan. Ang pinaghahandaan natin yung mga Panorte. So, subaybayan nyo ang ating ride na Panorte, no? Sama sila boss ko na yan at ang ating grupo. Yan. So, mga kabataan, ito na ang umpisa ng kwento ng rides namin ni C650. Sana subaybayan nyo, no? Marami tayong mga norte ang ating mga target ngayon na rides, no? Namin nila Boss Kim R1. So, hanggang dito na lang ang ating vlog, no? At tayo magpapahinga na rin at galing pa tayo sa rides, no? See you on my next vlog, mga kabatang. Salute! It's my life.